Today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, paano malalaman kung nag-orgasm na? But first, ano ba muna pag sinabing orgasm? Ito yung kadalasang nangyayari kapag nare-reach mo na yung pinakamataas na pakiramdam of sexual arousal. It usually feels really good kapag nararanasan mong mag-big O. Ang tawag nila dito ay come or climax. Nire-reach mo yung pinaka-peak ng pleasure sa katawan mo at doon sa genital area mo. Okay, ano ba yung benefits of having big O? Ang big O, hindi yan yung pinakadulo of every romp with your partner, pero isa yan sa pinaka-importante para sa iyong livelihood and also sa iyong self-pleasure. Kapag nakakaramdam ka nito, nagre-release ka ng isang magandang hormones na yung hormones na to ay maraming benefits sa katawan mo. Isa na dyan, nagre-reduce or nagbabawas ng inflammation, ng stress, ng pain. Nagpo-provide ng circulation and relaxation. And also, nakakapagpababa ng risk ng cardiovascular diseases. Di pare-pareho ang respond ng katawan natin kapag tayo ay nag-orgasm. Everyone is unique. Merong kapag nakakatapos, sobrang maingay. Meron namang hindi. Paano mo ba malalaman kung nag-orgasm ka na o nag-orgasm ka na? Well, number one dyan, yung pakaramdam na parang fireworks. May sumasabog doon sa loob ng katawan mo na hindi mo ma-pinpoint kung saan. Basta ang alam mo lang, masarap. Doon yan sa genital area mo. Babae, pwedeng magkaroon ka ng big O sa pamamagitan ng vaginal or pwede naman sa pamamagitan ng tingle stimulation lang. Pwede rin dapat both or your blended orgasm na tinatawag. Hindi mo na ito ma-describe kapag parating na kasi sobrang masarap na ito. Parang may fireworks sa loob ng katawan mo na mag-explode talaga. Pangalawa, bumibilis na yung pintig ng puso mo at pabilis na ng pabilis ito kapag papalapit na yung pagbibig O mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, dahil nga bumibilis na yung pintig ng puso mo, malamig naman yung panahon or naka-aircon kayo, pero nagsisweat ka na. During big O, yung genital muscle natin, nagko-contract yan. Yung heart rate natin, nag-i-increase yan. At yung genital area natin, nag-fill up yan with blood. While your body is working hard to make you feel good, yung brain naman natin nagre-release ng malaking dose ng mga hormones. Yan yung oxytocin and dopamine. Yan yung mga hormones na nagko-contribute of feeling closeness, empathy, and happiness. So dahil sa magandang hormones na lumalabas sa atin, hindi natin makontain yung pakiramdam kapag tayo ay magbibig O na. Iba, nagnanam na yung legs, hindi na mapigil yung pag-shake ng katawan. Hirap talaga i-describe yung makiliting effect nito. Yung iba nga kapag nagbibig O, napapaiyak pa. Pang-apat, hindi ka komportable kapag malapit na ito or nandoon ka na sa big O. Kasi hindi ka na mapakali. Nasisira na yung facial expression mo, iba-iba na yung body language mo, yung iba parang bulati na hindi na ma-express or mapigilan yung galaw ng katawan nila kapag nandoon na sila. Lalo na yung first time lang maka-experience ng big O, no? Sobrang hindi sila komportable. Another thing, some big O make your body shake. Katulad ng nabanggit ko kanina, hindi mo mapigil yung pagkalaw ng katawan mo, yung panginginig ng buong katawan mo kapag malapit na ito or nandun ka na. Kung pelvic muscle mo, yung muscle doon sa genital mo, lahat yan nagko-contract. Ikaw ay nag-orgasm na. Hindi mo talaga kayang ipaliwanag yung sensation na nararamdaman mo dahil masarap talaga ito. Iba nga, talagang sumisirit pa kapag ka nag-orgasm. Pag nagkakaroon tayo ng big O, hindi mo talaga maitatago yung expression ng katawan natin at expression ng mukha natin. Sobrang overwhelmed tayo. Kaya kadalasan, pagkatapos natin makipagtalik at naging successful ito, nagkaroon tayo ng big O, minsan multiple pa, andoon talaga yung afterglow, yung parang ang ganda-ganda mo pagkatapos. And after nun, yung partner mo, yayakapin ka at hahalikan ka sa noo, diba? Yung iba kasi, pagkatapos, tumatalikod na, wala nang pakialam doon sa mga partner nila. Huwag pong ganun, mag-thank you kayo sa partner ninyo. Lalo na kung naging successful yung inyong pagtatalik. Pareho kayong nagkaroon ng big O.
Ang bottom line, lahat naman tayo ay potential talaga na makaranas ng Big O. Lalo na kung alam natin or educate tayo doon sa parte ng katawan natin, aware tayo kung saan yung pinakamasarap na parte ng katawan natin. Kapag yun ang tinamaan, talaga namang mag-orgasm ka. So, dapat iginaguide din natin yung mga partner natin. Yung tamang stroke sa banda ng katawan natin, sila magko-concentrate. So, it's all about re-educating yourself para mas ma-increase natin yung body awareness and encourage pleasure for yourself. Hindi lang doon sa partner mo. Pamamagitan ng pag-focus doon sa pangangailangan mo and communicating doon sa partner mo. Para magkaroon kayo ng isang tantalizing climax. So yan lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. Kung nag-enjoy kayo, please give it a thumbs up, comment down below. Also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!